Hi mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabang teleseryang Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa nangyari, tinakas ni Dax si Moira kung kaya't naging safe ito at syempre, gusto pa din ni Moira na makaganti sa mga tanyag at lalo na kina Lynette at Annalyn kung kaya't may pinaplano ito at gusto niyang kasabutin ulit si Dax dahil gusto itong sirain ang buhay ng mag-ina. Ito naman si Dr. RJ, gusto niyo kuha ng security si Lynette at Annalyn dahil alam niyang delikado ang dalawa sa kay Moira dahil hindi pa ito nahuhuli. At gusto niya i-postpone muna yung birthday party ni Annalyn dahil baka may gagawin daw si Moira. Ito namang si Zoe natuwa sa pagdating ni Dax dahil nasave nito ang kanyang mami at gusto niyang tanungin si Dax kung may pinaplano pa ba yung mami niya at dapat daw pigilan ito ni Dax. Ito namang Moira tumawag kay Justin at tinatanong niya kung saan ang binyo ng... Bago yun, tinatanong niya kung saan yung binyo ng birthday ni Annalyn. Dahil sinabi ni Justin sa kay Moira na birthday party daw ni Annalyn. Kaya itong Justin mismo ang nagplano ng lugar kung saan ang binyo ng birthday ni Annalyn. Dahil yung isang nakatoka doon parang busy ata at ayan na nga si Justin ang nag-set kung saan yung location at ayan na nga binigay niya ito kay Moira dahil takot itong booking sa mga tanyag dahil magkasabot na sila ng kanyang daddy at Moira lalo na pumayag na din ito si Justin dahil wala siyang magawa dahil kung hindi niya susundan yung mga inuutos ni Moira talagang malalagot din siya. At ayan na nga guys, ito namang si Annalyn parang hindi pa din kumbinsido sa mga pinapakita ni Justin dahil alam niya talagang magawa ito ng hindi tama. Ayun na nga guys, ito naman si Dr. RJ parang hindi maka-attend sa birthday party ng kanyang anak dahil meron itong conference sa ibang bansa o na-invite itong pumunta sa ibang bansa kung kaya parang hindi ito makakadalo. At sinabi ni Moira kay Dax na dapat wala daw si Zoe sa party kasi alam niyang may pasabog daw silang gagawin at kasama si Dax doon sa pagpaplano ng mga yun. Ayaw sana ni Dax pumayag pero siguro I'm sure wala siya magawa dahil tinatakot din siya ni Moira na hindi niya papakita si Zoe sa kay Dax kung hindi ito susunod sa mga inuutos nito. Ayun na nga guys, at least dahil si Justin ang nag-organize ng party ni Annalyn at nireport niya kay Moira yung location kung saan gaganapin ito at ayun, naka-ready na sila Moira at ito namang si Dax, tinawagan ni Zoe dahil namiss niya ito at ayun na nga, gustong mag-attend ni Zoe sa birthday party ni Annalyn pero sabi ni Dax mas unahin pa daw nito ang birthday party ni Annalyn kaysa sa boyfriend niya kung kaya't nagkipag-date muna itong si Zoe sa kay Dax kasi first month sorry nilang dalawa at ayan na nga yung nasabi niya na sila Annalyn parang excited dito na kinakabahan at ito namang si Justin parang nilalamig dahil siyempre alam niya kung anong mangyayari doon sa party at nalabasan na itong si Lynette at iihi muna daw muna sa labas pero sinabi nung lalaki na mayroon naman daw toilet doon sa loob ng yachts kung kaya't doon na lang sila at napangiti itong lalaki. Yan pala yung kasabot ni Moira. Yan ang lalaking bumaril kay Lynette sa restaurant na hindi naman na siya na tawa dahil nakakubli ito. At ayun na nga, ito namang Giselle panay comfort sa anak niya at gusto niyang magbati sila ni Annalyn pero ayaw ni Justin at parang may iba itong iniisip dahil alam niya yung magaganap. Samantala itong kasabot ni Moira pinuntahan yung lugar kung saan nandun si Moira. Doon pala si Moira sa ice block ng yellow nakatago at ayun na nga, may mga binabalak na naman ito at may mga gamit na kailangan para sa gagawin niyang pasabog sa birthday ni Annalyn. At wala si Dr. RJ sa birthday ng anak niya kasi meron itong seminar sa ibang bansa.
Yan, subaybayan ang sunod na kabanata guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much and bye!